Ngayong araw na ito, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Alam ko po, ang bawat isa sa inyo ay natututo at lumalago sa pananampalataya. Alam niyo po, dito sa ating channel ay patuloy tayo nagsasaliksik at inaalam natin ang katotohanan ng sa ganon, malaman natin ang mga bagay na itinuturo ng Diyos, Kaya dito sa ating topic ngayon, sino ang may author ng kautusan? Yan ay kinuha po natin sa bawat komento po ninyo at nililinaw natin. Halika, umpisa na po natin ang paglilinaw sa ganitong mga komento. Puntahan natin ang ganitong komento at basahin natin. Sinasabi niya, silang tatlo ang author ng kautusan. Dahil silang tatlo ay iisang Diyos. Salmo 19:7, Galatia 6:2, Roma 8. Dito sa kanyang mga talata, babaybayin din natin, na kung saan dito siya kumukuha ng mga paliwanag, yung tatlong daw yung mga talatang yun ang nagsisignificant sa may kautusan. Tatlo. Pero sinasabi ko sa inyo, dalawa lang pong may author. O halika, para patunayan natin. Aralin natin ng maayos, kunin natin mismo sa salita ng Diyos, Doon tayo kukuha kasi ang salita ng Diyos ay katotohanan. Walang kasinungalingan. Mahahatid sa atin yung mga unawa na nagaling sa Diyos, yung kanyang mga salita. Okay? So ngayon, balikan natin ang ganitong komento. Sinasabi niya, silang tatlo ang author ng kautusan. So basahin muna natin kung sino may author ng kautusan. Dito po sa mga sulat po ng aklat ng Isayas, basahin natin ito para maging malinaw po sa atin. Isayas 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Dito po, maintindihan natin, ang Panginoon mismo ang may author ng kautusan. So malinaw po, ilan ba ang napansin natin? Hindi naman tatlo Naroon na yung salitang Panginoon. Ngayon, pag-aralan natin, yung bang Ama may pagkapanginoon? Yung bang kanyang anak may pagkapanginoon? Yung bang sinasabi niya na Holy Spirit o Banal Espiritu ay mayroong pagkapanginoon? So, aalamin natin dito sa kasulatan, para maintindihan ho ninyo, kasi po dito sinasabi niya tatlo daw di ba? Yan, silang tatlo ang author ng kautusan. So, ayan, nililinaw natin, sinasabi ko po sa inyo, hindi ho tatlo. Dalawa lang. Yung ama at yung kanyang anak. So, para natin malalaman, so, umpisahan natin dito sa sinasabi niya, Babasahin natin itong Isayas pa rin, 45:18. Kayo, Panginoon, ang Diyos. Kayo ang lumikha ng langit at ng mundo. Hindi ninyo ginawa ang mundo nang walang nabubuhay. Ginawa ninyo ito para matirhan. Sinabi ninyo, ako ang Panginoon at wala ng iba pa. So, diyan sa talatang iyan, pag sinabing kayo, ilan ang tinutukoy? Di ba't higit sa isa? Makaisipin niyo, ay tatlo yun kasi higit daw sa isa Ibig sabihin, pag higit sa isa, siyempre, merong sumunod. Merong sinasabi dito, may dalawa, may tatlo, may apat, lima. Marami ba? So kaya nga, magkakaroon tayo ng specific na kung higit sa isa, dalawa po yun. Pag sinabing kayo, tumutukoy na ito sa dalawahan. Di ba pa yung maramihan? O di ba? Pang dalawahan po ito, relationship ng ama at ng anak. So dito sa kasulatan, makikita natin ang relationship ng father and son. So ngayon, alamin natin, So binasa natin ang talatang ito, malinaw po, kayo Panginoon. So ngayon, ang ating papansinin, yung salitang Panginoon, At salitang Diyos. So yung dalawang bagay na yan, iintindihin natin, uunawain. Ngayon, dito sa kanyang komento, tatlo daw So titingnan natin, yung sinasabi niya doon sa Psalms 19:7 na yung daw ang Ama, Galatia 6:2, yun daw si Kristo, yung kanyang anak, at yung Roma 8:12, yun daw ang Holy Spirit. So, titignan natin kaya daw tatlo. Ngayon, papasinin muna natin, may pagka-Diyos ba ang Ama?
May pagka-Diyos ba yung kanyang anak? May pagka-Diyos ba yung Holy Spirit? O di ba? Ganun din. Meron bang pagka-Panginoon yung Ama? Meron bang pagka-Panginoon yung anak? Meron bang pagka-Panginoon yung Holy Spirit? So dito natin binibigyan ng pansin yung ganung mga word, yung ganung mga salita. Kasi dito sinasabi, kayo ang Panginoon, ang Diyos. So kukunin natin yung salitang Panginoon kung tatlo nga. No? Kukunin din natin yung salitang Diyos kung tatlo nga. Kasi para makita natin na ang author dito, sinasabi ko na ho sa una, sa umpisa pa lang, hindi ho tatlo, kundi dalawa lang ang may author ng kautusan. O ngayon, linawin natin. Sa mga talatang ito na binanggit natin dyan, no, ating sasagutin. Ngayon, basahin muna natin itong bagay na ito, no? Salmo 10 o 102:25. Sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. So dito, ating papansinin, sino ba ang lumikha ng mundo at ng kalangitan? Tatlo ba ang lumalang? Kung tatlo, siyempre, sila din ang may author eh. Kung tatlo nga po. So aalamin din natin kung sino ang lumalang ng langit at ng lupa. Tutuloy tayo sa pagbabasa. Bukod po diyan, sino pong tinutukoy na kayo? No? Sabi pa dito, no? Sa 95:6, hali kayo, lumuhod tayo. O tayo, ibig sabihin, hindi lang mga Israeli. Lahat ng tao luluhod at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Eh, siyempre, nilikha ka rin. Kailangan mo rin sumamba. Bagamat inuutos ito sa basang Israel, ang tinutukoy dito kung tayong mga nilalang ay galing sa Kanya, kailangan tayong lumuhod at sumamba doon sa Panginoon. So ngayon, kung gusto mo makilala ang Panginoon, tingnan natin kung tatlo nga ang Panginoon. Kasi sabi sa komentong ito, kasi ang kautusan, kasi mahalaga yung utos eh. Kailangan mong sumunod sa Panginoon. O, kunin natin ang talatang ito na magbibigay linaw. Saan natin ito mababasa? Una, Panginoon, no? O, yung Panginoon na yan, basahin natin. Salmo 110, di ba? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. So dito, dalawang Panginoon ang binanggit sa talatang yan. Mismo si Haring David ang nagsalita sa hari ng Israel na si Haring David, no? Siya po ay nagsasalita ng katotohanan. Pinaglilingkuran niya yung isang Panginoon, pinaglilingkuran din niya yung isa pang Panginoon. Sino yung Panginoon na ito? Yan ba yung lumalang ng langit at lupa? So alamin natin sa kasulatan pa rin. Mababasa natin ito sa Aklat ng Kawikaan. Yung talatang iyan ay sosuporta dito sa talatang ito na mababasa po natin sa yan. Basahin natin ang Kawikaan 30 verse 4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? So yan, binasa natin ang talata. Tumutukoy ito doon sa ama at yung kanyang anak. Malino po. O ngayon, paano natin ito madidetermine na mag-ama nga ang lumalang ng lahat ng bagay? Dapat kinikilala mo kapag ito ay nakasulat, paniwalaan natin. Ito pa isang talata na magpapatibay na mag-ama po ang lumikha ng lahat ng bagay. Saan natin ito mababasa? Sa aklat po ng awit pa rin ho. Sa 2:7. Sinasabi diyan, sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Meaning, mag-ama po ang tinutukoy dyan sa aklat ng Salmo. Kaya kapag nag-aaral ka ng kasulatan at binabasa mo sa kasulatan, lalong-lalo na sa mga aklat ng awit o ng Salmo, tumutukoy ito sa mag-ama lang. O ngayon, balikan natin ang komentong ito. Silang tatlo ang author ng kautusan? Tatlo nga ba? Ang nababasa natin, mag-ama lang. Merong ama na Panginoon at yung anak, no? Na kung saan
Ipinahayag ko na ako ang iyong ama. O, malinaw po ba? Nagpapahayag mismo yung ama na yung anak ay kasama sa paglalang. Pinakita dito kanina doon sa aklat ng Kawikaan 30 verse 4 na gusto natin makilala. Kung kilala mo, di ipakilala mo. Pero nagpapakilala dito mismo yung kasulatan din na binabasa natin sa kasulatan. O ngayon, dagdagan pa natin ng pag-aaral dito sa komentong ito, no? Kasi sinasabi daw, tatlo daw yung author ng kautusan. Dahil silang tatlo ay iisang Diyos. O ngayon, ating sinisiyasat, no? Ang pagiging Diyos, kung tatlo nga yung pagiging Diyos, no? So, pupunta tayo sa talatang ito na ating babasahin para magdagdag kaalaman tayo. Sino ba ang pwede magpatotoo dito, no? Tanong ko sa inyo, sino pwede ang magpatotoo? Di ba yung ama, pati din yung anak? Ang pwede magpatotoo, yung ama at ang anak. Sila po ang pwede magpatotoo dahil sila po ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay, nalalang ang langit at lupa sa pamagitan ng ama at ng anak. O ngayon, aralin natin yan. Tingnan natin itong talatang ito, no? Sa Juan 1:18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ano ba yung sinapupunan? Basahin natin sa isang salin. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. So yan ang magandang linaw sa ganitong mga salin na kung saan na ipinaiintindi sa atin ang mga talatang mababasa natin na mismo ang nagpapahayag nito ay si Kristo na siya mismo kasama ng Ama sa pasimula pa lang. Diba? Napakalinaw naman. Ibig sabihin, mag-ama lang ito. Hindi ito tatlo. No? Ang relationship ng Father and Son nagpapahayag at nagpapakilala sa atin sa pamagitan ng kasulatan na binabasa natin. O ngayon, dagdagan pa natin ang kaalaman. Kasi dito sa tanong niya, no? Tatlo daw. Yung Diyos. O ngayon, kung tatlo nga ang Diyos, pinakita sa atin sa talatang ito, no? Na Diyos yung Ama, Diyos din yung kanyang anak. Eh ngayon, paano pa natin ito ililinaw sa mga talatang babasahin natin? Sa pagiging Diyos, dito naman sa sulat ni Pablo sa Hebreo 1:8, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, o mismo yung Ama naman na nagpapatotoo, doon sa kanyang anak, ang tawag ay Diyos. Capital D, no? Ibig sabihin, naroon yung tinatawag na deity, yung ibig sabihin yung kanyang Godhead, yung pagka-Godhead ni Kristo, sinasabi ng Ama. Yung pagka-Diyos ni Kristo, sinasabi ng Ama. Kaya sinasabi diyan, ulitin natin, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Mismo yung Ama ang nagsasalita na ang sinasabi ng Diyos Ama sa kanyang anak, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghari mo'y makatuwiran. So malinaw po sa talatang iyan na pinapakita sa atin ang salitang Diyos. No? Yung salitang Diyos, naroon yung pagkakadhead na may kapangyarihang lumalang at lumikha. No? Lumilikha ang Ama, lumilikha ang anak. Nakita natin doon sa Kawikaan 30 verse 4 na kung saan mag-ama ang lumalang na mga bagay-bagay. Ngayon, ililinaw pa natin, no? Sa mga kasulatang ito, kasi nga, pag hindi tayo naglilinaw, katulad nito, kung magtuturo siya ng ganyang bagay na tatlo daw, binabasa natin laging mag-ama po. Di ba? Mag-ama ang ating nakikita sa ganyang mga bagay na nagpapahayag. Tingnan natin. Kung ang Ama ito ay nagpapakita, mayroon bang ang katangian ng anak at katangian ng Ama? So, titingnan natin din, no? Sa talatang ito, makakatulong din ito sa atin. Basahin natin ito. Hebreo 1:3. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. O, tingnan niyo po ha. Makikita kay Kristo yung kadakilaan ng Diyos Ama.
At kung ano ang Diyos, ay ganon din siya. So, malinaw po. Being of God, yung Ama, meron din being of God, yung anak. Kaya malinaw po, no? Binabaybay na natin. Hebreo 1:8, no? Malinaw yun, no? Binasa natin kanina. Balikan natin to, no? Itong Hebreo 1:8 saka Hebreo 1:3. No? Balikan natin ito, talatang ito. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. So dito nakikita natin naman sa verse 3 na ang sinasabi naman diyan, sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganun din siya. So malinaw po. Kaya pala sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa. Yung kalalagayan, yung may sariling being. Ang Ama may sariling being, yung anak. No? So malinaw na sa atin na yung salitang Diyos, ang may author ay mag-ama lang, hindi po tatlo. Base dito sa ating pinalilinaw na komento nila. Na kaya sila nakakuha ng ganitong aral? Dahil silang tatlo ay isang Diyos. Ang iisang Diyos, ang tinutukoy diyan ay yung sinasabi ni Jesus sa Juan 10:30. So basahin natin ang talatang iyon na dagdag kalaman po kasi baka dito maraming nalilito, naliligaw. Kaya nga sinabi ni Kristo po yan, no? Ako at ang Ama ay isa. Saan sila ay isa? Binasa natin itong 1:18. Kung Diyos ang Ama, Diyos din ang kanyang anak. Tama? Kung ang pagkasabi ng Ama na Diyos ang kanyang anak, paniwalaan natin. Kung sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, kung ang kaningningan at kadakilaan ng Ama ay meron din si Kristo. Yun po ang sinasabi na, ako at ang Ama ay isa. So malinaw po ha? Kasi nga, sa simula pa lang, kasama na ng Ama ang berbo na tinatawag. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Kung itutuloy natin, ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. O di ba? Malinaw. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So malinaw po. Hindi magagawa ang mga bagay-bagay kung wala yung Kristo, kung wala yung anak, kung wala si Jesus. Kasi yun ang tinutukoy natin na yun ang anak ng Diyos. Yun ang buktong na anak ng Diyos. Kung wala daw siya, hindi malalalang ang mga bagay. Ibig sabihin, yung kadakilaan at kaningningan ni Kristo, meron ding kapangyarihan ng amang lumalang eh. Diba? Ganun din ang anak, may kapangyarihan. So magkasamang lumalang ito. Kung wala yung anak, wala ang lahat ng bagay. So ang may author, mag-ama lang po. O diba? So base dito sa kanilang kaisipan, tatlo daw. So mamaya natin babasahin yung kanyang mga talatang binibigay at naglilinaw pa tayo. So ngayon, itutuloy natin ang pagbabasa. Tingnan natin sa verse 4. Bukod pa diyan, no? Sabi diyan, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Malinaw. Na kay Kristo pala yung ilaw at buhay. Ganun ba ang paniniwala natin? Kung tayo maniniwala sa ganitong komento, kung siya'y tagapagturo at mangangaral, siguro may nangaral ng ganyan, kaya nadamay siya. No? O ngayon, kung siya man yung nagtuturo ng ganitong bagay, marami siyang ililigaw. Hindi siya nakabase sa aral at turo ni Kristo at ng Ama. Bakit? Ang may author ng kasulatan, ang author ng kautusan, nanggaling sa Ama at kay Kristo. So, malinaw po ba? O ngayon, ilinaw pa natin ang mga bagay niyan dito sa mga komento nila, no? So, yan. Bukod pa ho diyan, ating aalamin pa sa mga talatang ito, tingnan naman natin itong talatang, balikan natin ito, no? Sa kanilang mga sinasabi. So, ngayon, magpapatuloy pa tayo. Sabi naman dito, balikan natin itong ating pinag-aaralan, no, para maging malinaw. Isaiah 45:18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon
ni kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Katulad niyan, wala na bang ibang Panginoon? Ngayon, nakita natin, kung siya din ang Diyos, siya din ang Panginoon, nakita natin sa paglalang, tumutukoy ito sa Ama at sa Anak pag sinabing Diyos. Kasi pag salitang Diyos, nakikita natin, yung salitang Diyos may kapangyarihang lumalang lumikha. Pag sinabi naman Panginoon, so itong dalawang bagay nito nakita natin sa mag-ama. Kung ang Ama tinatawag na Panginoon, pati yung Anak Panginoon. Kung yung Ama tinatawag na Diyos, yung Anak tinatawag din Diyos. Sino magpapaliwanag niyan? Kung ganun ang katawagan. Pero hindi tatlo Kasi based doon sa kanilang kaalaman, tatlo daw. Nag-iisang Diyos. Di ba? Kaya nga pinag-usapan natin, pinag-aralan natin, yung salitang Diyos nakita natin sa Ama, yung salitang Panginoon nakita natin sa Anak. Ulitin ko po. Nakita natin yung salitang Diyos, nakita natin sa Ama, nakita natin sa Anak. Yung salitang Panginoon, nakita natin sa Ama, nakita natin sa kanyang Anak. Ngayon, ipapaliwanag ito sa atin ni Pablo para hindi tayo malito at magkaroon ng maling pagkaunawa sa nagbigay ng author o sino bang may author ng kautusan. Diba? Base dito sa kanyang ibinibigay, tatlo daw. Ngayon, papakita sa atin na nagbigay ng author ng kautusan, yung Diyos Ama na tinatawag na makapangyarihan sa lahat at yung kanyang anak na meron ding being of God. Na yung Ama tinatawag ding Panginoon, di ba? At yung anak din tinatawag na Panginoon. Kaya ang sa amin ni Pablo ganito, para maging malinaw sa atin, sa mga sulat naman niya, ipaintindi ito sa atin. So basahin natin ito. Sa unang Korinto 8:6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos. Tama, di ba? Isang Diyos lamang, yung Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya at iisa lamang ang Panginoon si Hesukristo. Na sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamagitan niya. So, yan po, malinaw na sa atin, merong tinatawag na isang Diyos lamang yung Ama. Kung tinutukoy mo isang Diyos lamang ang Ama, pero tinatawag din siyang Panginoon, di ba? Ganon din ang kanyang anak, no? Tinatawag ding, Panginoon. Isa lamang Panginoon, si Hesukristo. Malinaw po ba? Bagamat tinatawag din siyang anak ng Diyos, merong being of God o Godhead ang ating Panginoon Hesukristo. Meaning, hindi po tatlo ang may author ng kautusan, kundi ang tinutukoy doon, mag-ama. Diba? Kung ang Ama nga nagbibigay buhay, yung anak nagbibigay buhay. Ang Ama may kapangyarihan lumalang, yung anak may kapangyarihan lumalang. Kaya sinasabi ni Pablo diyan yan. Para hindi tayo malito, meron tayong pagkakilala sa Ama at sa Anak. So, malinaw po ba? Ngayon, para maintindihan natin, doon sa nagkomento, ililinaw naman natin yung kanyang talata. Tayo, nagbigay ng talata, nilinaw. Di ba na? Naliwanagan ba kayo? Pakilike naman ng video ito kung naliwanagan kayo. At pakisubscribe na rin kung bago ka. Subscribe lang kasi mas marami ka maintindihan kung lagi kang nanonotify sa bawat pag-aaral natin. Ngayon, linawin natin itong mga ibinigay niyang talata. Kung tatlo nga, ha? So, pupunta tayo doon sa mga talata na ibinigay niya. Kung itong tatlong ito na, di ba, Father, yung Son, at Holy Spirit. So, yan ang mga talata. Titingnan natin kung tatlo ang lalabas. Wari ko, dalawa lang talaga lalabas Kahit magbigay kayo ng talata, pero hindi naman yun naiintindihan, wala kayong karunungan na nanggagaling sa Diyos Ama at kay Kristo. Bakit? Ginagawa niyong tatlo nabaybay na nga natin, mag-ama lang So, puntahan natin itong mga talata niya na kanyang ibinigay. So, puntahan natin yung, pag sinabing PS, yan po'y Salmo, 19:7. So, puntahan natin ang talatang iyan at basahin natin, At ito po ang talata na kanyang ibinigay. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal
Ano ibig sabihin po dito sa binasa natin? Ang kautusan daw ng Panginoon ay sakdal. Ibig sabihin, pag sa amin sakdal, mabuti at matuwid. Ang kagandahan na nagsasauli ng kaluluwa. O di ba? Kapag pala ikaw ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon, ang iyong kaluluwa mababalik sa Diyos eh. Yan ang ibig sabihin diyan, makakabalik ka sa Diyos. Dahil yung kasalanan ang naglalayo sa iyo sa Diyos. Kaya yung kautusan ang nagiging guidance ng mga tao, kung ikaw isusunod, makakabalik ka sa Diyos. Pero kung ikaw isusuway sa kautusan ng Panginoon, yun ang maglalayo sa Diyos. Hindi ka makakapasok sa kanyang kaharian. So, balikan natin ang talatang ito, no? So, ngayon, magpalit naman tayo ng ibang salin. Tingnan din natin sa ibang salin, no? Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. O, di ba? Yun ang kagandahan. Pag sinusunod mo, nabibigyan ka ng kaalaman. Kaunawaan. Di ba? Karunungan. So, tatlong bagay yan. Nabibigyan ka ng karunungan, kaalaman at kaunawaan sa mga salita niya kung sumusunod ka sa kanyang pamamaraan o sa kanyang utos. O, di ba? O ngayon, dito sa kanyang komento, tingnan natin kung ama laang. Kasi parang sinasabi ama, di ba ang ating nakita kanina mag-ama. Ngayon, babaybayin ba natin yan? O baybayin nga natin. Kasi sinasabi niya, ama lamang dito sa Salmo 19:7 o ama lang. Nakaseparate yung anak. Tingnan natin. Baka naman kasama dyan yung kanyang anak kasi pinuputol eh. Huwag niyong puputulin ang pangungusap. Kaya nga, lalabas iisa, yung ama lang. Pero ating natalakay, dalawa eh, mag-ama lagi. So, tingnan natin ang pagbabasa, tuloy-tuloy lang, tingnan natin kung makikita natin dito, nakasama yung kanyang anak. Okay ba? Tuloy natin. Sa verse 8 tayo magbasa. Ano sa verse 8? Ano sinasabi diyan? Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Di ba napakaganda pala? Nagbibigay ng tamang kaisipan kung sumusunod ka sa utos. Yung iba ayaw nang sundin eh. Ayaw ko ba kung bakit? Ibig sabihin, kung hindi ka pala sumusunod sa kautusan ng Diyos, nagiging mangmang. Di ba? Kaya nga, ikaw ay nagiging hangal because of disobeying the commands of the Lord. Di ba? Kaya nga, doon sa mga walang kaalaman na nabibigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa because of obey the law of Christ. Pagsunod sa kautusan ng Diyos. O di mamalinaw? So, tuloy na nga natin. Tingnan natin kasi baka lumitaw nga isa, baka nga ama lang, no? Pero sinasabi ko ho sa inyo, dalawa lalabas dyan. Basahin lang nyo ng buo. Hindi na kayo maililigaw. So, tuloy natin ang pagbabasa. So, ngayon, tuloy natin sa verse 9. Ano sinasabi dyan? Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. O di ba napakaganda? Nagkakaroon ka ng takot sa Panginoon, at least nagiging dalisay ang puso mo kung mananatili ka sa kanyang utos. Kasi nagiging matuwid ka at makatarungan. Yung iba ayaw ng utos ng Diyos. Hindi na daw dapat sundin ang 10 utos. Yung mga nagtuturong yun, ayaw sumunod sa Diyos. Hindi sila magiging dalisay sa harapan ng Diyos because disobeying the commandments of God. So, tuloy natin. So, hinahanap natin kung sa ama laang ba ito. Titingnan pa natin kung kasama dito yung kanyang anak. So, tuloy natin. Sa verse 10. Ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa pulot pukyutan. So, kinukumpara po yung utos, no? Ito raw ay higit pa sa purong ginto at matamis pa kaysa pulot pukyutan. Yung kautusan ng Diyos. Tuloy natin sa verse 11. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod
may dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Di ba't napakabuti ng Diyos? May gantimpala pala kung sinusunod mo yung utos ng Panginoon. Yung iba ayaw nga sumunod di bahala sila kung ayaw nila. Pero tayo, nalalaman natin, pag sumusunod ka, may pagpapala. Sabi diyan, may dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod mo, yung utos ng Panginoon. Okay na po ba? Kaya nga, pag may utos ang Panginoon, yan po nakalagay diyan ang nagbibigay babala sa akin na iyong lingkod. Kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, mayroon palang babala, para, sabi diyan? Makaiwas ka sa paggawa ng kasalanan. Tuloy natin sa verse 12. Sabi pa sa verse 12? Hindi namin napapansin ang aming mga kamalian, kaya linisin niyo po ako sa mga kasalanang hindi ko nalalaman. Ilayo niyo rin ako sa kasalanang sadya kong ginagawa. At huwag ninyong pabayaan na alipin ako nito para mamuhay akong ganap at walang kapintasan at lubos na lalaya sa maraming kasalanan. Yun pala ang kagandahan kapag mayroon kang utos. Hindi ka nagiging alipin. Yan ang kagandahan lalaya ka sa maraming kasalanan. Kasi ang mundo natin ay puro kasalanan ang nangyayari sa mundong ito. Para ikaw ay makalaya sa pagkaalipin sa kasalanan, sumunod ka sa kanyang mga utos. So ituloy pa natin sa mga talatang ito. Sa 14. Ang sabi dito, yan ang kabuuan kasi binanggit natin ang kahalagahan ng utos Nalaman natin kung ito ba'y sa Ama o sa Ama lang ba? Kasi dito sa komentong ito, balikan natin. Sabi sa Ama lang daw Kaya dito sa last verse na po itong babasahin natin. 19:14. Kasi 7 ang kanyang pinagsimulan di ba? Diretso lang natin ang pagbabasa para makita natin kung galing nga lang sa Ama. Tingnan natin itong last verse. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking isipan. At sinasabi, kayo yun. So, ibig sabihin kayo, hindi nag-iisa, hindi lang sa Ama. Di ba? Sabi niya, the law of the Lord, the Father lang. Yan Kaya nilinaw natin sa talatang ito, sa verse 14, yan nakalagay dito, ulitin natin. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi, kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. Pag sinabing kayo, kasama yung bato. Sino yung bato? Si Kristo. Di ba't mag-ama? Yan. So, ibig sabihin, nalinaw ko, hindi lang po itong 19 na chapter 7, tuloy mo lang hanggang 14, mag-ama. So, malinaw po. Ibig sabihin, naliligaw sila sa katotohanan. Kasi nagbabasa, putol-putol. Kaya nga, ang kanilang isip, putol din ang kanyang kaunawaan. Kaya nga po, tayo nagbabasa, narito yung channel, Read Scriptures. Basahin sa kasulatan, mabigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa. So, ituloy natin yung pangalawang verse, talata na kanyang ibinigay. Ano naman to? Sa Galatia 6:2, the law of Christ the Son. Tingnan natin. Kung yung the law of Christ ay, ano yung galing sa utusan ni Kristo? Saan manggagaling? Sa kanya ba galing lamang o galing ba sa Ama? O sa mag-ama? Yan ang ating alamin. Paano? Parang sinasabi, yung law of Christ sa kanya mismo galing. Hindi po. Galing pa rin po sa mag-ama ang kautusang ito. Hindi lang po kay Kristo lamang. Yan. Babasahin natin ang talatang iyon na magbibigay linaw sa atin. So, 6:2, buntahan natin yan. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Yung bang utos ni Kristo, sa kanya lang ba? Pag hindi mo binasa ng dire-diretso na naman, katulad kanina, binasa natin, lumabas pa rin sa mag-ama. Pag kukuha lang kayo ng talata at i-consider mo agad sa iyong kukote, para lang yung kay Kristo, nagkakamali ka. Lagi nating isipin, hindi tatlo. Kundi sinasabi po, kasi lagi yung iniisip tatlo Binabasa naman natin dalawa lagi, mag-ama, sa ama at sa anak. So, balikan natin ang talata na kanyang ibinigay. Yung sinasabi dito, ay siyempre, isipin nga yung utos ni Kristo. Kung itutuloy mo naman ang pagbabasa, meron tayong mauunawaan dito. Tulungan natin, ang taong ito. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na
nakahihigit siya sa iba, gayong hindi naman ninilinlang lamang niya ang kanyang sarili. Ito po nakakatakot sa mga taong walang unawa. Ninilinlang mo lang ang sarili mo. O tingnan niyo po, binasa natin yung verse 3. Pinutol kasi niya agad eh. Tumigil na doon sa verse 2. Itong binasa natin verse 3 oh. Kung meron sa inyong nag-aakala na nakahihigit siya sa iba, gayong hindi naman nililing lang lamang niya ang kanyang sarili. Naku po, ayan. Bakit naliling lang siya? Kailangan niya, siya ang nakakaalam. Ang ating alamin yung aral at turo ng mag-ama na hindi ka maililigaw. Katulad nito, comment siya, 3 daw ng 3. Binabasa natin. No? Yung Galatians 6:2, tuloy natin ang pag-aaral para maintindihan natin. Mag-ama po yan, hindi lang kay Kristo, no? Tuloy natin sa 4. Anong sinasabi niya sa 4 para maintindihan natin, no? Ang sinasabi diyan para maintindihan natin, dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Di ba? Kung sabihin, marami kong nalalaman. Mali ka. Ako ang tama. Hindi ganun. Kundi dito, sabi kong sa inyo, narito tayo lagi naglilinaw. Ang kinukuha nating aral kay Kristo at sa Ama. Ngayon, kinukuha ninyo, para ba yung 10 utos, i-itsupera mo? Kasi, yung 10 utos, hindi mo na kailangan sundin eh. Walang makatupad. Ngayon, pumunta nga si Kristo para ipaalam sa atin, si Kristo mismo pinakita para matupad yung 10 utos na mula sa Ama. Nakita ba ninyo ang ibig sabihin? Para maintindihan natin, no? Ang Kristo, ang Panginoong Hesus, ang nagsasabi kung ano yung makakabuti doon sa 10 utos na binigay ng Ama. Kaya ipinapaliwanag sa atin ang mga bagay na yan, hindi tayo magkaroon ng confusion. Hindi tayo malito. Si Kristo na ang magpapaliwanag ng mga bagay na sinasabi ng Ama. Did you get my point? Okay, tuloy natin, no? Sa pagbabasang yan ay nagkakaroon lang tayo ng kayabangan kung hindi mo iaaral ng mabuti. Katulad nito, saan ang galing ang kaisipan mong 3? Di ba? Marami nagsasabi laging 3 ang Diyos. Pero iisa daw. Ano yun? Di ba? Confusion ka agad eh. Nakukonfuse ka. Ano yun? Kaya nga ang Diyos ay mayroong sariling being ang Ama, may sariling being ang Anak. Iba ang kalalagayan ng Ama, iba ang kalalagayan ng Anak. Hindi mo sabihin pantay-pantay. Tayo nga nilikha ng Diyos. Walang katulad, walang kapares. Maging dito sa ating fingerprint, hindi tayo magkakaroon ng the same na fingerprint. O, di ba? Ganoon din na Diyos. May sariling being of God, yung Ama, may sariling being of God, yung kanyang anak. Ngayon, sinasabi ninyo, pati yung Holy Spirit ay may being of God na makapangyarihan ding lumalang. Kung nakita lang natin doon sa mga talatang naunang binanggit natin, mag-ama. Yung lumalang ng langit at lupa ay mag-ama. Napansin ba ninyo ang ganitong pag-aaral? O tuloy natin ang sinasabi niya. Kasi sinasabi niya dito, yung kautusan daw kay Kristo. Nag-focus lang siya dito sa verse 2. Yan. Tulungan ninyo ang isa't isa sa problema. O di ba? Kaya nga, itong problema ng mundo, para matulungan tayo ni Kristo, matupad natin yung sinasabi ng Ama. Ayun pala naman Kaya yung sinasabi mong talatang iyan, hindi mo naiintindihan. Paano tayo tutulungan? Si Kristo ang nagbigay ng kaganapan para matupad natin. Matulungan tayo ni Kristo doon sa problema ng mundo, sa problema ng tao. Tinulungan tayo ni Kristo. Hudyo ka man o hindi hudyo, matulungan tayo na mailapit sa Diyos Ama. Kaya nga sa amin ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Di ba? Si Kristo mismo ang tumulong sa atin para tayo mailapit sa Ama. O ngayon, itong ginagawa natin, nagtutulungan tayo para makalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ng salita ni Kristo. O tuloy natin itong sinasabi mong talata, no?
mahaba man ang ating discussion, alam ko marami kayong mapupulot na pag-aaral dito sa kasulatan. No? Tuloy natin, no? Sa verse 5 na po tayo. Dahil may panagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Bakit? Tuloy natin. Ang mga tinuruan ng salita ng Diyos ay dapat tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Katulad niyan. Tingnan mo. Tinapos mo agad sa verse 2. Nung ating binasa ang verse 6, mas maganda ito. Ito ang sabi no, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos. Saan galing ba yung salita ng Diyos? Ama. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Katulad yan, kautusan pala. Sa tagal ko na nagtuturo dito, dapat pala tinutulungan din niyo ako. Ano yan? Hindi lang sa spiritual. Pwede sa material yan. Di ba? Pero yun, nagpapasalamat po ako dun sa mga sumusuporta sa channel nito. Kasi nagbibigay. Kung kayong ngang mga iba, may mga iglesia kayo, nagtutulungan kayo, di ba? Nag-attatides kayo, nag-o-opening kayo, linggo-linggo. Hindi lang linggo-linggo, meron pa ngang Miyerkules, may Huwebes, may Biyernes, kung may pagtitipon kayo, lagi yung ginagawa na may offering. How much more itong ating ginagawa? Kung tutuparin mo yung kautusan ng Diyos at ni Kristo, ha? Ayun o. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Ang kanyang kaalaman sa anak lang ba? Yang 6:2? Mula kay Kristo, mula sa Ama, ang aral at turo. O di ba't nagkakamali ka na naman? Nagbibigay ka ng talata, Galatia 6:2, the law of Christ, the Son. Ibig sabihin po, hindi lang kay Kristo, maging sa Ama. Kasi huwag niyong puputulin ang talata. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Pero kung gusto niyo sumunod sa ganitong pag-aaral, yan, magbigay ka rin. O yan, magbigay ka sa mga nagtuturo sa kanila. Ako, nagtuturo sa inyo. O di magbigay ka ng panahon. Magbigay ka rin ng tulong. O kung gusto mo kong tulungan, mas mabuti. O di ba? Kaya minsan tayo nadidelay, nagtatrabaho tayo no? Kung kayo tutulong, pwede na rin akong hindi magtrabaho para diretso ang ating pag-aaral, no? O di ba yung mga pastor sa literal ways sa panahon ngayon, no? Doon na lang nga umaasa sa mga tithes offering. Hindi na talaga nagsatrabaho sila. Pero kung talaga yan ang susundin natin at may nagtuturo ng katotohanan para hindi magkaroon ng delay sa pag-aaral, katulad nito, pwede nga ako maghapong mag-aralan tayo. Pero, wala naman tumutulong sa akin kung may tumutulong sana sa akin, gagawin ko yun. Pero hindi ko nga magawa kasi kailangan ko rin maghanap buhay, magtrabaho, nang sa ganoon, hindi ako may tawag doon no? Mapagsabihan na, tatamad-tamad, ayaw mong trabaho, lagi na lang salita ng Diyos. Magtrabaho ka naman. Siyempre, ayaw natin mapintasan ng ganung bagay. Kaya tayo naghahanap buhay. Pero kung ating susundin ang ganitong bagay, kung nagbibigay din kayo sa mga nagtuturo, siyempre, hindi mapapahiya ang inyong lingkod, no? Di ba? Tuloy natin sa 7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya nino man. Kung ano ang itanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. O nakita mo ba yung talatang yan? Sinasabi mo law of Christ the Son sa anak lang? Pati ho sa Ama. Lagi mag-ama, hindi tatlo. Hindi ka kasi nagbabasa Nagbasa ka ng talata, pinalawak mo na sa iyong kaisipan. Hindi ka nakabase sa salita ng Diyos. Kaya inililigaw ka. So, hindi ko na itutuloy yung pagbabasa pa. Ilinaw ko rin sa iyo. Kasi pakita ko na sa iyo na dalawa lang mag-ama. No? Okay, tuloy natin ang pangatlo. Ano ito? 8:2 ng Roma. Alam niyo po, yan, katulad po niyan. Nagbabasa tayo ng mga talata para makita ko sa inyo ang pag-aaral na yan. Hindi pala kayo nakakaunawa. Tapos, paratang kayo ng paratang sa akin. Mali daw ang aking turo. Kaya nga, pag sinabi niyo mali ang turo ko, yung bang binabasa ko galing sa akin, kayo ang nagpaparatang sa Diyos. Kayong mga nagkokomento. Sabi ko nga sa inyo, magtanong na lamang, unawain natin. Basahin natin at mag-aralan tayo. Huwag na kayong humatol kanino man. Ano? O ito, tuloy na natin itong sinasabi mo. Sa Roma 8:2, law of the Holy Spirit.
The law of the Spirit, Holy Spirit? Ganun po ba? Babasahin natin kung talaga sa banal na Espiritu yung katuruan yan. So, punta tayo sa talatang yan, no? Okay, basahin na natin to. Saan natin makikita yon? Roma 8:2. Ano sinasabi diyan? Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Malinaw naman pala eh. Yung sinasabi, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo, yung pala naman ay hindi sa banal na Espiritu na kay Kristo. O di ba't mali na naman ang iyong unawa? Kaya nga po, naglilinaw tayo eh. Kukuha ka ng talata, bakit mo ilalakip ito sa Holy Spirit? Bagamat nakasulat, kay Kristo pa rin. At sa kanyang Ama, hindi lang kay Kristo ha, laging mag-ama ito. Hindi tatlo, kasi ang unawa nyo tatlo. Tapos, ini-specific mo pa ang bawat talata sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Nung binabasa natin itong 8:2, ay hindi pala sa Banal na Espiritu, kundi kay Kristo, maging yan ay sa Ama. O, tuloy natin, no? Tuloy natin ang pagbabasa. 8:3. Sapagkat ang hindi magagawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos ng kanyang sariling anak. O, di ba't mag-ama pa rin? Sinasabi ko po sa inyo, nagkakamali kayo ng unawa at diwa kapag ganyan ang inyong kaisipan. May natutunan kayo hindi galing kay Kristo at sa Ama. Matagal na po yung ganyang bula ang mga nanguangar nagtuturo. Dinadala kayo sa kamalian. Buti nilang lumutan ngayon ang ating channel na magsasabi sa inyo ng katotohanan sa pamamagitan ng aral ni Kristo na binabasa natin sa kasulatan. Kaya ho dito, nagbabasa nga tayo para maintindihan ninyo. O ngayon, hatulan pa ninyo ako. Babalik sa inyo yan kasi mali ang inyong pagkaunawa na merong salitang tatlo. O yan, ulitin ko po ha. Silang tatlo ang author ng kautusan. Mali ang inyong isip, mali ang inyong pangunawa. Hindi ho tatlo, kundi mag-ama. Yan po. Ilan ba ang mag-ama? Sa nasabing kayo, tumutukoy sa Ama at doon sa kanyang anak, which is sa ating Panginoon Kristo. Uulitin ko ang talatang ito, no? Kasi pinutol mo yung verse 2 eh. Hindi mo itinuloy sa verse 3. Sabi sa verse 3, sapagkat ang hindi magagawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak. O di ba't mag-ama tumutulong? O di ba? Tumutulong sa ating kahinaan din. At ang mag-amang ito para maipakita sa atin yung kanyang pag-ibig at pagmamahal sa kanyang mga nilikha. Nilikha ka ba? Nilalang ka ba? Abi, magpasalamat ka sa Ama at kay Kristo. Dahil nasa ngayon ang pagkatubusan at kumikilos at gumagawa ang mag-amang ito sa ikaliligtas mo, ikaliligtas ko ng lahat ng tao. Kaya i-share mo ang bidyong ito at marami makaunawa at maligtas sa darating na kapahamakan. So, tuloy natin ang talatang ito at ulitin natin para maging malinaw. Kasi kaya nililinaw ko, sinabi mo pa rin sa Holy Spirit, hindi pala sa Holy Spirit, kundi sa mag-ama. O, di ba? O, yan. Sapagkat ang hindi magagawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, na ngayong lamang salarin ay dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Nakita ba ninyo? Huwag dumang sasabihin Holy Spirit yung sinasabi mo. At ngayon, basahin din natin sa ibang salin ang talatag iyan, no? Dito sa ASND. Basahin din natin. Ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-aalis nito nang isinugo niya ang sarili niyang anak sa inyo, sa isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Tingnan po ninyo, kung uunawain mo, may kasalanan ba si Kristo? Sinasabi diyan sa kanyang anak na anyo ng isang taong makasalanan. Hindi naman po makasalanan si Kristo eh. Paano mo uunawain ang talatang iyan? O di ba? Ibig sabihin, nagkakaroon po ng pag-aaral diyan na si Kristo
ay inahalin tulad sa isang taong makasalanan, pero hindi talaga makasalanan si Kristo. Yun ang dapat yung maunawaan. Para lang matubos ang kasalanan, yan po, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. O di ba? Kapag gumawa ka ng kasalanan, anong kahatulan sa iyo? Kamatayan. So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, yung kahatulan na pag ikay nagkasala, hindi kahatulan ng kamatayan sa pamagitan ng pagbato. Iyon ang inalis ni Kristo. Pero, kung magpapatuloy ka sa kasalanan, nag-iinday ka na ng paghuhukom na mas matindi. Hindi na po sa pamagitan ng bato, kundi doon sa lake of fire na yun ang kahatulan. Yun ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Yung unang kamatayan na sinasabi doon, babatuhin ka hanggang sa mamatay. So, yun ang inalis. Pero, mayroong tinatawag na ikalawang kamatayan, yun na nga po ang sinasabi doon sa Pahayag 21:8. Yun ang ikalawang kamatayan. So, basahin natin para maging malinaw po sa lahat. Ano sinasabi diyan? Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marunong ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan po ang matindi. O diba? May unang kamatayan sa pamamagitan ng pagbato hanggang sa mamatay ka. Inalista po yun. Pero, yung kautusan pa rin, kung nilalabag mo, mayroong tinatawag na ikalawang kamatayan. At doon ka dadalhin sa lake of fire, lawang apoy at asupre. Yun ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Kaparusahan pa rin. Kaya matindi po yung kautusan ni Kristo kapag hindi mo sinusunod, yun din pala ang nilalaman ng 10 utos kapag lumalabag ka doon. Ang ginawa lang ni Kristo, sinamarize yung 10 utos. Kaya nga kung hindi ka nagmamahal sa Diyos, pero sumasamba ka pa rin sa mga Diyos-Diyusan, you are go to hell. Yung ikalawang utos na, love your neighbor as yourself, halimbawa, kung mahal mo yung kapwa, bay tulungan mo. Huwag mong pahirapan. Huwag kang magbibintang. Huwag kang magsisinungaling sa iyong kapwa. Kasi go to hell. Pag sinabing love yourself, mismo yung sarili mo, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Yun na ibig sabihin. Pero kung ginagawa mo pa rin, pumapatay ka at nagnanakaw, you go to hell pa rin po. Yung lake of fire. Naget ba ninyo? Kaya ito, balikan natin ang comment niya, no? So, wala pong tatlo na sinasabi sa kasulatan na ating nabanggit. Binasa natin, mag-ama lang po ang tinutukoy dito sa 8:2. No? Yung sinasabi mo ninyong sa Holy Spirit ba yung 8:2? Si Kristo na nga po yun. Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ko sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kasi yung kautusan, pag lumabag ka, siyempre, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Pero ngayon, wala na nga pong ganong mga tinatawag na law o mga batas na kay Moses. Diba? Pag nagnakaw ka at nahulihan ka, kung ano yung ginawa mo, yun ang ipambabayad mo. Kung kamatayan din ang babayaran mo. Diba? Yan ang dapat yung malaman. Kasi ang akala nga nila, ay di ba't inalis na nga kautosan ni Moses? Hindi yung 10 utos, kundi yung nagiging resulta kapag lumabag ka, yun ang kahatulan. Yun ang kaparusahan. Diba? Halimbawa, binungi mo yung kapwa mo. Anong katumbas nun? Bungi ka rin. Diba? Kapag ang buhay ang kinuha mo, buhay din ang kapalit. Diba? Kung ikaw ay sinuntok, susuntukin ka rin. Kasi yun ang resulta ng batas ni Moises. Yun ang inalis na ni Kristo. Pero, sa batas ni Kristo, mas matindi na. You go to hell if you disobeying the God's commandment. Okay na po ba? Kaya itong aral na matutunan natin ngayon, ang sabi dito sa talatang ito, no? Alam mo kaibigan, hindi po tatlo. Yung aral at turo na ating pong pinag-aaralan, nagmumula sa Ama at kay Kristo, yung katuruan nang tayo matuto. O basahin natin, no? Dito sa talata na babasahin ko, maiintindihan ninyo ito, no? Ang sabi dito sa Juan 7:17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita
na mula sa aking sarili. Palitan natin ng isang salin. Malalaman ng sinumang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. So, dapat po manggaling. Yung kautusan, yung mga turo, aral, galing sa Ama at sa Anak. Hindi po dito sa komento na ito, 3 daw. So, binaybay na natin yung mga binigay niyang talata, nagkakamali siya. Binigyan niya ng specific yung Salmo 19:7 sa Ama lang daw. Pero nakita natin mag-ama. Pinakita natin din yung 6:2 ng Galatia. Sabi niya kay Kristo lang pero mag-ama rin. Dito sa Roma 8, sabi niya sa Holy Spirit, hindi pala sa Holy Spirit kundi sa mag-ama. So, nakita natin ang katotohanan. So, salamat kung nakaunawa po kayo. Please like and subscribe to our channel, no? At ngayon po tayo po'y manalangin at naintindihan natin ngayon ang title natin o pinag-aralan natin, sino ang may author ng kautusan, ang Ama at ang kanyang anak. Tayo po'y manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng kaunawaan sa iyong mga salita. Binigyan mo kami ng linaw sa ganitong mga kaisipan na kung saan ay naglalayo sa tamang aral mo. Kaya Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Hindi mo kami pababayaan. Hindi kami mabibigo kung alam po namin ang iyong kautusan ay magtuturo sa amin at ito'y makakabuti sa aming pagkatao. At magkakaroon ng kapahinga na aming kaluluwa kung kami susunod sa iyong mga utos. Ama, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Ito po aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen.